Maganda po talaga yung mga katapusan na ng September, October onwards kasi malamig nun. Tapos yung mga mag-hire, maraming hiring yan, nandito yan sila. At mas malaki yung chance na matanggap kayo sa trabaho. Hey guys! Welcome sa ating channel and magka-quick share lang ako kasi marami mga nag-i-inquire kung ano ba yung mga ma-advise ko sa pag-visit visa dito sa Dubai or pag-tourist visa. Recently kasi talaga ang mga pinaprocess kong pupunta dito is yung mga kamag-anak ko, syempre, at yung mga kaibigan ko. May mga kakilala kasi ako mga agency din, na trusted agency ko na patagal ko nang pinagpapaprosesa ng mga visit visa or tourist visa ko papunta dito sa Dubai. Ngayon, may bagong rules si Dubai. Sabi nila kapag tourist visa ka dito at agency mo ang nag-ayos ng visa mo papunta dito sa Dubai, hindi mo na daw kailangan show money ng 3,000 dirhams. Pero ngayon, kung kamag-anak mo ang binisahan mo under ng visa mo, yung tinatawag nilang visit visa, kailangan mong padalhan yung kapupuntahin mo ditong kamag-anak mo ng 3,000 dirhams na pocket money. Kasi kung hindi, mas stranded daw sila sa Dubai Airport at hindi sila makakalabas. So for more info regarding dyan, punta na lang kayo sa College Time na newspaper or mag-inquire kayo dun sa mga trusted agency ninyo kasi ayun lang yung update na alam ko as of the moment. So hindi ko naman sinasabi na eto na yung latest or accurate to kasi from time to time guys, nababago yung rules ni Dubai. So ito na nga, sa visit visa, nung pumunta kasi ako dito guys, matagal na panahon na yon. Siyempre, ang goal ko talaga para pumunta dito is hindi lang para magbakasyon, para maghanap ng trabaho. So yun na nga, nagdala talaga ako dito ng mga requirements ko, mga lahat ng mga pang-apply na requirements. And sabi ko nga sa sarili ko, kung 1 month na lang yung visa ko or 1 week na lang or 2 weeks na matapos yung visa ko, mag-decide na ako umuwi ng Pilipinas. Kasi sayang yung pera ko, mag-stay ako, tapos wala naman akong trabaho na hanap. Another thing na dapat yung tandaan papunta kayo dito, huwag kayong pupunta dito ng Ramadan kasi walang masyadong tawag dito, hiring at walang masyadong mga boss na pwede mag-interview sa inyo. And next, wag din kayong pupunta dito ng mainit, yung mga buwan ng July, August, iwasan yung mga time na yan. Mas maganda pumunta dito yung mga katapusan na ng September, October onwards kasi malamig noon tapos yung mga mag-hire, maraming hiring yan, naandito yan sila at mas malaki yung chance na matanggap kayo sa trabaho. So ayun nga guys, merong additional pa pala sa mga pupunta dito para magtrabaho, make sure na naka-retrieve na yung mga papel nyo, yung mga documents nyo. Tapos pagdating nyo dito, merong parang verification na kailangan nyo ding i-process. Hindi ko lang sure kung anong pangalan, pero something like MOFA. Sila yung magpa-process nun sa inyo. Parang it will took you 1 week or 3 days lang. Pero magbabayad kayo doon guys ha. Kung nalilito naman kayo kung paano i-process yun, pwede kayong pumunta sa DHL, pwede kayong pumunta dito sa, ilagay ko na sa screen yung mga pwede nyong inquiran para sila mag-process nung verification nung inyong mga documents. Tapos guys, kung pupunta kayo dito as a visit visa or talagang gusto niyo magbakasyon lang, make sure na bago kayo pumunta dito sa Dubai, nakabook na yung mga itinerary niyo para hindi kayo maguluhan. Dapat sa isang lugar, lahat yung mapuntahan nyo na para sama-sama na. Kung let's say Dubai, lahat Dubai. Kung Abu Dhabi, lahat Abu Dhabi. Kasi nga, para hindi kayo pabalik-balik, patalon-talon. And syempre, kailangan may dala kayong malaki-laking pocket money. Tapos sa mga souvenir naman, meron kayong mga pwedeng puntahan ng mga murang shop na bilhan nyo. Tulad ng day-to-day, greenhouse, yan, mga mura yan. Ngayon, kung nasa Sharjah kayo, marami dyan mga tindahan guys na 1 to 2 dirhams, 5 to 10 dirhams. Kung mga maliliit na souvenir lang naman, pwede nyo puntahan yan para makamura kayo. Ngayon, pagdating naman sa mga sales guys or mga branded items, pwede kayong pumunta dun sa mga Dubai Outlet Mall. Swerte nyo kung nagkataon na sale pagdating nyo dito. Kasi yung sale dito guys, iba-ibang araw. Actually, buwan-buwan naman may sale. Pero kung gusto nyo talaga ng sale na sale at makamura kayo ng mga branded items, pwede kayong pumunta sa Dubai Outlet Mall. Pero wag kayong mag-expect na mga newly yung mga makukuha nyo doon. I mean yung mga usong items kasi karamihan doon is mga old na mga nauso. Something like that naman tawag doon. Basta ganon. At para naman sa mga mag-a-apply dito at talagang buo ang loob niyo na mag-apply kayo dito guys, kung may kamag-anak kayo, doon muna kayo tumira sa kanila para makatipid naman kayo kasi ang pinakamalaking gagastusin niyo dito is bayad sa bahay. Ngayon kung wala naman kayong kamag-anak at kaibigan lang at ayaw nyong istorbohin yung kaibigan niyo, meron dito mga bunk bed na pinapaupahan para mga 1,000 to 1,500 dirhams yan monthly. Sa mga bandang Liga, ayan, mag-inquire na lang kayo dun sa mga friends nyo kung saan yun kasi actually, alam ko, bawal yun, pero hindi yata masyadong mahigpit ngayon. So, tanongin nyo na lang yung mga friends nyo kung saan kayo pwedeng
mag-rent ng mga partition na yan para makatipid kayo habang wala pa kayong trabaho. So, ayun lang guys ang ma-share ko sa mga gustong pumunta dito as visit visa para magtrabaho. Sana nakatulong ang video nito sa inyo. Kung may mga gusto kayong uh, i-vlog ko na kaya nating gawin, i-comment nyo lang yan or i-message nyo ako sa aking Facebook page. I-follow nyo na din ako sa aking Facebook page na yan, Easy Spot. And sana makapag-subscribe din kayo at magkita-kita tayo next vlog. Thanks for watching. See you next time. Bye!